Oras sa buong Pilipinas, 31 minuto makalipas ang ikawalo ng umaga at narito na ang mga balita sa oras na ito. Kaso ng MPOX na itala sa Laguna at Batangas. Lalaking lasing at nagwala sa San Pascual, wanted sa kaso. Sa pinagsamang operasyon, nagbunga sa pagkakaaresto ng most wanted person sa lalawigan ng Batangas. 39 na wanted persons na nahuli sa loob ng 24 oras na operasyon ng mga pulis sa buong Calabarzon. At lalaking pasahero na nahulog sa barko sa Marinduque, nakaligtas matapos lumangoy ng 3 oras. Sa detalye ng mga balitang yan, ka-vibes, kapapasok lamang pong balita, kinumpirma ng Laguna Provincial Epidemiology and Surveillance Unit o PESU na may 2 aktibong kaso na ng MPOX o dating kilala bilang monkeypox sa probinsya batay sa pinakabagong ulat na inilabas nitong Biyernes, Mayo 30. Mula Enero 1 hanggang Mayo 24, ang ngayong taon, umabot na sa 20 ang kabuuang bilang ng mga naitalang kaso kung saan 4 ang kumpirmadong positibo. Ayon sa ahensya, masusi nilang binantayan ang mga kasalukuyang kaso upang maiwasan ang pagkalat ng sakit sa komunidad. Samantala, kaninang umaga mga ka-vibes, sa isang panayam naman ay kinumpirma ni Batangas Provincial Health Office Acting Head Lali Masangkay na mayroon na ring isang kaso ng MPOX sa lalawigan ng Batangas. Ayon sa ahensya, sa kasalukuyan ay wala ito sa probinsya at dinala na nila sa isang ospital sa Maynila. Patuloy ho ang kanilang contact tracing at ng Batangas Provincial Health Office. Patuloy rin hong hinihikayat ng mga opisyalang publiko na maging maingat, panatilihin ang kalinisan at agad magpakonsulta sa doktor kung makaranas ng mga simptomas gaya ng lagnat, pantal sa balat at pamamaga ng kulani. Paalala rin po ng ahensya na ang kalusugan ay responsibilidad ng bawat isa. Samantala, lalaking lasing naman ay nagwala sa San Pascual, Batangas. Sa kulungan nga ho ang bagsak ng isang lalaking lasing matapos nitong magwala at pagtangkaang patayin ang 2 biktima sa barangay Kaingin, San Pascual, Batangas. Ayon ho sa report, lasing ang suspect na kinilalang si Arnold nang magwala ito sa labas ng kanilang bahay, kaya't pinigilan ito ng mga biktima na sina RJ. Ngunit sinuntok ito ng suspect sa kaliwang pisngi at sinakal habang sinasabing papatayin kita. Dumating naman ang isa pang biktimang si Rosana at tinangkaring pigilan ang suspect. Ngunit inambahan din ito na hahampasin ng isang kawayan kaya't agad na nakatakbo palayo si Rosana. Samantala, naaresto naman po ng mga responding police ang naturang suspect at ngayon ay nakakulong na at nahaharap sa patong-patong na kaso. Samantala mga ka-vibes, sa Tanawan City, Batangas, himas rehas ang isang lalaki kung saan nanuntok ito ng 2 barangay tanod na nagresponde lamang sa tawag ng isang concerned citizen kung saan ito ay naghahamon ng away. Sa paunang investigasyon ng mga pulis, ang suspect ay nasa impluwensya ng alak. Di umano habang nagiinuman ay nag-aamok ito ng gulo, kaya naman humingi na ng tulong ang mga kasama nito sa mga naka-duty na barangay tanod. Ngunit nang dumating ang mga responding tanod ay mas lalo itong naging agresibo at pinagsusuntok ang mga biktima. Dahil dito agad siyang inaresto at dinala sa himpilan ng pulisya upang sampahan ang nararapat na kaso. Ang suspect ay tubong Calamba City, Laguna at kasalukuyang naninirahan sa Barangay Poblacion 6 sa Tanawan City, Batangas. Sa kasalukuyan naman ang suspect ay nasa kustodiya na ng Tanawan ng component upang kaharapin ang kasong alarming sa kasong attempt piso. Sa kasalukuyan mga kabarlo, ang akusado ay kinilala na si alias Jerome, 26 anyos, binata at residente ng Barangay Pansol, Padre Garcia, Batangas. Ang atubong Katanawan, Quezon ay inaresto sa bisa ng warrant of arrest
para sa paglabag sa anti-rape law. Ang warrant of arrest ay inisyu ng presiding judge ng Family Court Branch 96 at Katanawan, Quezon na may petsa pang Hunyo 16, 2022 na may inirekomendang piyansa na 200,000 piso. Upang matiyak ang transparency sa panahon ng pag-aresto, 2 alternative recording device ang ginamit ng kapulisan na kasali sa operasyon. Pinuri naman ni Police Colonel Jacinto Malinaw Jr., ang Acting Provincial Director ng Batangas Police Provincial Office, ang matagumpay na pinagsamang operasyon at ang patuloy na pagsisikap ng Padre Garcia Municipal Police Station sa paglaban sa kriminalidad. Kasalukuyang nasa kustodiya o nasa custodial facility na ng Padre Garcia Municipal Police Station ang akusado at naharap sa mga kasong paglabag sa anti-rape law. Samantala, 39 na wanted persons ang natiklo sa 24 oras na pulis sa operations sa Calabarzon. 39 na wanted persons nga mga ka-vibes ang naaresto sa loob lamang ng 24 oras sa isinagawang police operation ng Police Regional Office Calabarzon sa ilalim ng pamumuno ni Police Brigadier General Paul Kenneth Lucas na isinagawa sa buong rehiyon. Sa 39 na naaresto, 14 ang itinuturing na most wanted person, kung saan 5 ay regional level, 6 ay nasa provincial level, at ang isa naman ay nasa city level. 2 naman ang kasama sa municipal level. Ang natitirang 25 naman ay kabilang sa iba pang mga wanted persons na may kinakaharap na iba't ibang kasong kriminal tulad ng murder, rape, illegal drugs, robbery at theft. Ayon pa kay Police Brigadier General Lucas, ang tagumpay ng operasyon ay bunga ng mas pinaigting na intelligence operations, koordinasyon ng mga local police stations at aktibong partisipasyon ng komunidad. Samantala, lahat ng naarestong sospek ay kasalukuyang nasa kustodiya ng kapulisan habang inaasikaso ang tamang disposisyon sa kanilang mga kaso. Sa Marinduque naman mga ka-vibes, nakaligtas ang isang lalaki na nahulog sa dagat habang sakay ng barko matapos na lumangoy ng halos 3 oras bago nasagip ng isang bangkang pangisda sa karagatang sakop ng probinsya ng Marinduque. Kinilala ang nakaligtas na pasahero bilang si Bernardo Baile, 40 anyos, isang pahinante ng truck at residente ng barangay Cahimos, Romblon. Ayon kay Kapitan Manuel Rianzares ng Barangay Daiquitin, Buenavista at Buenavista MDRRMO, sakay umano ang biktima ng isang barko ng isang shipping lines na nagmula sa Romblon at patungo sana sa Lucena City, Quezon madaling araw nitong Huwebes, Mayo 29. Pero sinasabing may nagtulak daw dito mula sa barko sa kalagitnaan ng biyahe. Tuluyan na itong naiwan umano ng barko pero nagawang lumangoy ng 3 oras patungo sa kanyang natanaw na bangkang pangisda sa laot. Agad naman dinala sa MDRRMO ng Buenavista ang nasabing lalaki at kasalukuyan ang iniimbestigahan ng pulisya ang insidente upang matukoy ang buong pangyayari at paragutin ang sinumang sangkot. At yan na mga ka-vibes sa mga balitang lokal na dapat ninyong malaman ngayong umaga o galing nakatutok dito lamang sa GV 99.9 para maging GV at GV updated sa mga kaganapan sa loob at labas. DJ Joey Boy para sa GV News Express.